Pagbati po sa ating lahat. Magandang araw nga po pala sa inyo, Sir Van. Ako nga po pala si Spencer. Nagmula pa dito sa Davao. Naparito nga lang po pala ako ngayon para magbahagi sa inyo ng mga kwento tungkol sa kondo na tinitirhan ko dito sa Davao. Ang pamilya ko nga po pala ay taga Manila. Sadyang dito lang ako tumutuloy ng may 2 taon na rin ata dahil na rin sa trabaho ko. At dahil wala naman akong malapit na mga kamag-anak dito, ay napilitan na nga akong tumira sa kondo na recommended din naman ng kaibigan ko. Maganda po yung kondo, Sir Van. Nasa 6th floor ng building ang kwarto ko. Maganda ang view sa bintana at napakalinis din ng lugar. Marami ding mga tumutuloy doon dahil compared sa ibang mga condo units na natuluyan ko na, ay mas pasok siya sa budget ko. Nung unang tingin ko pa lang noon sa kondo na yon, nung mga panahong sinamahan ako ng kaibigan ko para maghanap, agad na pong nakuha nun ang atensyon ko. Kaya naman agad din akong nag-decide na yun na ang kunin. Mukha rin naman kasing walang issue doon at mukhang maayos din naman yung nakatira sa mga katabing unit. Fast forward, lumipat po ako doon. At sa paglipat ko pa lang ay naasahan ko nang makakapagtrabaho at makakapagpahinga ako doon ng maayos. Lalo na nga at mag-isa lang naman ako. Pero malayo po pala yung inaasahan ko sa mangyayari. Dahil makalipas lang ang 2 araw buhat nang lumipat ako, ay doon na nagsimula yung mga nakakapanindig balahibo kong mga karanasan sa kondong yon. Ito po ay nagsimula isang gabi, mga bandang 11:00. Malapit na rin po nung pumatak ng 12:00 ng madaling araw. Tanda ko pa dahil gising na gising pa ako that time dahil may kausap akong kliyente sa laptop at nasa kalagitnaan kami ng importanteng meeting. Hindi na po ako nakapag-headphones noon dahil mag-isa lang naman ako at saka gusto ko ring maging aware sa paligid ko. Nasa kalagitnaan po kami noon ng pag-uusap ng kliyente ko. Habang nagsusulat ako ay saglit siyang napatigil sa sinasabi at tinanong ako kung meron ba raw akong kasamang babae sa kwarto ko. Medyo nagulat ako dahil sobrang random nung tanong. Napakalayo kasi sa usapan namin. Kaya naman sinabi ko sa kanyang wala at nagtanong na rin kung bakit. Napansin kong medyo naiilang pa siyang tumawa nun. Sabay sabing, "May naririnig kasi akong umiiyak na babae sa linya mo." Napakunot na po ang noo ko nun at mabilis na luminga-linga sa paligid. Wala naman po sa sadyarong babae. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na baka sa kanila yung naririnig niya. Agad naman po niya yung itinanggi at sinabing wala rin siyang kasama. Malinaw din daw sa pandinig niya na sa linya ko yun ang gagaling. Medyo nagtawanan na lang po kami nun dahil hindi ko rin alam kung anong nangyayari. Para hindi na rin maging awkward yung usapan, ay sinabihan ko na siyang ituloy na lang namin yung kaninang meeting. Kaya naman bumalik po muli kami sa usapan. Lumipas pa ang ilang minuto. Habang nagsusulat akong muli, ay doon ko na nga po narinig na may umiiyak. Napatigil ako nun sa ginagawa at pinakinggan ng maayos. Hindi po yun ang gagaling sa loob ng kwarto ko, kundi sa labas. Sa labas ng condo unit ko. Habang pinapakinggan ko yun, ay wala naman sana akong planong sabihin pa yun sa kausap ko. Pero bigla na lang po siyang sumingit at sinabi sa akin na naririnig niya na naman daw yung babaeng umiiyak sa linya ko. Noon po ay sinabi ko sa kanya na naririnig ko na rin at nabanggit ko na rin na parang nanggagaling yun sa labas ng kwarto ko. Sinabihan niya po ako noon na magkaroon daw muna kami ng saglit na break at silipin ko raw muna kung may tao nga ba sa labas. Hindi naman din masasayang ang oras niya dahil may sinabi siyang kailangan din niya munang gawin. Bale, saglit po naming iniwan ng tawag. May ginawa yung kliyente ko habang ako naman ay naglakad papunta sa may pintuan. Malinaw na malinaw pa sa pandinig ko yung boses ng umiiyak. Humihikbi po yun ng humihikbi at sa bawat hikbi niya ay tumataas din ang mga balahibo ko sa katawan.
Nang makarating na po ako sa may tapat ng pintuan, ay marahan akong sumilip sa may peephole. May ganun po kasi dun sa pintuan ng condo unit namin. Sa mga hindi po nakakaalam ng peephole, yun po yung parang maliit na butas na may salamin na nakakabit sa may pintuan na siya ring sinisilip para malaman kung may tao sa labas o kung sino yung taong kumakatok sa pinto mo. So pagsilip ko po sa peephole, ay wala naman akong nakitang tao. Kaya mas lalong napakunot ang noo ko. Nagtataka ako kung bakit wala akong makitang tao, gayong maliwanag pa sa pandinig ko yung umiiyak. Ang ginawa ko na po noon, nilunok ko na yung takot na nabubuo sa dibdib ko at binuksan yung pinto. Lumabas ako sa may hallway para magtingin, pero bigla pong tumahimik. Biglang nawala yung boses ng umiiyak. Bukod pa ron ay sobrang tahimik din sa hallway. Ganun naman dapat dahil madaling araw na rin. Pagkatapos pong makasiguro na wala ngang nasa labas ng pinto ko, ay muli na po akong pumasok ng kwarto at itinuloy na yung meeting sa kliyente ko. Mabuti naman at nung ipagpatuloy namin yung meeting, ay wala na akong narinig pang iyak ng babae at wala na ring narinig pa yung kliyente ko na umiiyak sa linya ko. Lumipas po siguro ang may 2 o 3 araw bago naman ako muling binungaran ng isa pang karanasan dun sa kondo. Ito naman ay nangyari gabi na naman. Wala naman atang magpaparamdam dun kung umaga. Hindi ko na matandaan kung 9:00 na ba yun o 10:00 ng gabi. Basta nasa may lamesa lang ulit ako at may tinatapos na proyekto. Nakaharap na naman ako sa laptop ko at may kinakalikot doon. Habang nakatuon ang atensyon sa ginagawa, ay nakarinig ako ng pagkatok sa pintuan. Mabilis pong natuon doon ang mga mata ko at napaisip kung sinong naroon dahil wala rin naman akong inaasahang bisita. Noong una ay sinubukan kong wag pansinin yung kumakatok dahil parang 2 katok lang po yung ginawa at naisip ko ring baka sa kabila o sa katapat na unit yon. E di sinubukan kong wag pansinin. Kaso makalipas ang ilang minuto ay may kumatok na naman. Nung mga oras na yun ay sunod-sunod at mas malalakas na yung mga katok. Kaya naman napatayo na ako sa upuan at marahang naglakad papunta sa may pinto. Nung makasiguradong nakakandado naman ng pinto, ay muli po akong sumilip sa may peephole. Pero nagulantang ako sa nakita ko. Doon po kasi ay may babae. Kung hindi ako nagkakamali ay sa tansya ko nasa 25 anyos o mahigit pa. Nakasuot po siya ng pantulog na mga damit. Alam niyo yung silk ang tela na ternong pajama. Yun ang suot niya. Medyo may kahabaan yung buhok niya at maputi rin. Kung titignan mo ay may tsura. Hindi sana ako matatakot sa kanya kung normal lang po ang itsura niya. Pero hindi. Dahil balot na balot po ang buong katawan niya ng dugo at sa may noo niya ay may butas. Parang nilusutan ng bala ng baril. Nung una ay nakatingin siya sa may pintuan at bahagya pang gumagalaw-galaw sa nakakatakot na paraan yung ulo niya. Pero maya-maya ay napalunok ako nung magtaas ang mga mata niya sa peephole at nagsalita na parang nakikita niya ako. Na nakikita niyang pinagmamasdan ko siya. Tulungan mo ako. Papasukin mo ako. Yun po ang mga salita na paulit-ulit niyang binabanggit. Sumunod pa ron ay narinig kong kinakatok niya yung pinto at namimilog ang mga mata niyang nakatingin sa peephole. Maya-maya pa ay nagsimula na siyang umiyak habang nakikiusap sa akin na papasukin siya. Dahil na rin sa takot nun, ay hindi ko po magawang gumalaw sa kinatatayuan ko. Ni hindi ko nga maihakbang ang mga paa ko palayo dun sa pinto. Ang tanging ginagawa ko lang ay nakatitig dun sa babae at nag-aabang ng sunod niyang gagawin. Pagkatapos ng ilang pakiusap ay napalitan ng pagiging seryoso yung mukha niya at bahagya niyang itinaas yung kanan niyang kamay at tinakpan yung peephole. Ilang segundo lang niya yung tinakpan pero nang alisin niya yung kamay niya ay wala na po siya sa harapan ng pinto. Wala rin akong ideya kung saan siya nagpunta. Noon din lang ako napahakbang palayo sa pintuan at napabalik sa lamesa.
Pagbalik ko nga po ay wala akong ibang nagawa kundi ang lumagok ng tubig dahil hindi ko lubos maisip na makikita ko yon. Dahil na rin sa takot ay agad ko nang pinatay ang laptop ko at pumunta sa kwarto. Nung gabing yun ay bukas ang lahat ng mga ilaw ko. Kahit pa nga ako yung tipo ng tao na nagpapatay ng mga ilaw bago matulog. Pakiramdam ko kasi kung papatayin ko yung mga ilaw ay papasok dun yung babae sa loob ng unit ko. Mabuti nga po at nakatulog pa ako ng gabing yon. Kinabukasan habang nasa trabaho ay naikwento ko yung karanasan kong yun dun sa kaibigan kong tumutuloy din dati sa floor na yon. Sa ibang unit din lang bago siya lumipat sa bahay ng tita niya dito rin lang sa Davao. Ang sabi niya sa akin ay hindi pa naman daw nagpapakita sa kanya o nagpaparamdam yung babae. Hindi rin naman daw aktibo ang paningin niya sa ganyang mga bagay. Kaya raw siguro hindi siya lapitin. Nung bata pa po kasi ako, Sir Van, ay may history din ako na may nakikita ng mga kung ano-ano. Pinayuhan na lang ako ng kaibigan ko noon na kapag naulit pa yon, ay wag na lang akong lumabas at manatili na lang sa kwarto ko. Kinagabihan din po ng araw na yon, ay muli na naman akong sinubok. Nasa mga bandang alauna na ata ito. Mahimbing na po ang tulog ko. Kaso naalimpungatan ako nang makarinig ng mga sunod-sunod na pagkatok. Muling bumalik yung takot na nararamdaman ko noon. Kaya ang ginawa ko ay nagpanggap na walang naririnig at niyakap na lang ang kumot ko, Sir Van. Hindi na po ako tumayo doon para magpunta sa pinto dahil natatakot akong baka may kung anong bumungad sa akin. Pinapakalma ko ang sarili ko at inuudyok na muli nang bumalik sa pagtulog. Makalipas po ang ilang minuto ay tumigil na yung pagkatok sa pintuan. Napahinga po ako noon ng malalim. At dahil hindi na makatulog ay tumagilid na lang ako habang nakatitig sa may lamesa. Sa ganong sitwasyon po ako dinalaw ng antok. Kaso nung malapit na akong makatulog at bumibigat na yung talukap ng mga mata ko, ay nagpakita po sa akin yung babae. Nakasilip siya sa may pintuan at nakatingin sa akin. Napamulagat po ako noon at mabilis na kinusot ang mga mata ko. Nang muli akong magmulat ay wala na po siya doon. At kahit halugugin ko ang buong unit ko ay hindi ko na siya makita. Dahil po sa pangyayaring yon ay kinausap ko na yung kaibigan ko at nagpatulong na ako kung saan maaaring lumipat ng kondo. Hindi ko na kasi talaga kaya doon, Sir Van. Mabuti na lang po at agad din kaming nakahanap at mabilis din lang akong nakalipat. Kahit nung makalipat na po ako ay wala pa rin akong ideya kung sino yung babae. Kung bakit ganun ang itsura niya kapag nagpapakita at kung anong kailangan niya sa akin. Wala na rin naman po akong interes na kilalanin pa siya. Basta ang mahalaga lang sa akin ay makaalis na doon bago pa ako mawala sa sarili dahil sa paulit-ulit niyang pagpapakita sa akin. Good day po sa inyo, Sir Van. Good day din po sa buong Malikmata fam. Tawagin niyo na lang akong Polly dahil yun ang tawag sa akin ng mga taong malalapit sa akin. Nagmula pa po ako dito sa Davao at may gusto lang po akong ikwento sa inyo. Ito po ay mga karanasan ko nung minsan akong tumira sa isang kondominium dati. Minsan po kasi akong nalayo sa pamilya ko dahil din sa trabaho. Kaya kinailangan kong humanap ng matutuluyan ng 2 taon lang naman. Babalik din agad ako sa amin pagkatapos ko maasikaso yung ginagawa ko at makabalik ako sa bayan namin para doon na makapagtrabaho. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng kondominium na minsan kong tinirahan dahil medyo kilala din po ito at medyo marami ding mga tumutuloy dito. Natukoy ko po yung kondo nang dahil na rin sa mga kasamahan ko sa trabaho. Niyaya nila akong doon na lang tumuloy sa kondo na tinutuluyan din nila para daw magkakatabi lang kami ng kwarto. Kinulit pa nila ako ng kinulit noon hanggang sa mapapayag na nila ako. Kaya naman ang pumayag na ako ay sila na ang nag-asikaso ng lahat at ang sunod ko na lang na nalaman ay lilipat na ako. Bago pa man ako lumipat doon
ay may napapagkwentuhan na talaga yung mga kasamahan ko ng mga nakakatakot na karanasan sa kondo na yon. Hindi naman ganun kalala pakinggan dati, kaya hindi naapektuhan ang paglipat ko. Yun pala ay hinihintay lang atang lumipat ako dahil magmula po nang dumating ako doon ay mukhang ako ang tinarget ng nagpaparamdam dun sa floor namin. Ilang araw lang po matapos kong lumipat ay nagsimula na po ito. Yung pinakauna ay nangyari isang hapon. Habang nagluluto ako ay kausap ko si kuya. Naka-video call po kami noon. Yung camera ay normal lang na nakaharap sa akin. Habang kita pa rin yung kwarto sa likuran ko. Normal lang kaming nag-uusap noon. Nang mapansin kong bahagyang kumunot ang noo niya, sabay sabi sa akin ng, "Polly, akala ko ba wala kang kasama dyan?" Abala siya sa pagtingin sa may likuran ko. Kaya naman napatigil ako sa ginagawa at sinabing wala nga. Tinanong ko pa si kuya kung bakit. At ang sabi niya sa akin ay may babae raw pong dumaan sa may kusina. At kamukhang kamukha ko pa raw. Iba lang ang suot na damit. Tinawanan ko pa noon si kuya. Dahil sanay na akong inaasar niya. Kaya naman hindi talaga ako naniniwala sa kanya nang sabihin niya yon. Kaso nung sabihin niyang seryoso siya, ay doon na rin po ako napalingon sa may likuran ko. At sinubukang hanapin yung babae. Kaso ay wala naman po akong nakita. Kinuha ko pa nga yung cellphone ko at pinakita kay kuya yung buong kwarto. Sa dulo ay sinabi niya sa akin na baka camera glitch lang. Kahit pa nga halata sa mukha niya na iba yung nakita niya. Natapos po yung tawag namin noon at naghanda na rin akong kumain. Binuksan ko pa ang TV noon para manood. Kaso habang kumakain ako at nanonood, ay narinig kong may kumalabog sa banyo. Agad ko pong inabot ang remote ng TV at hininaan ang volume. Pinapakiramdaman ko kung sa kwarto ko nga ba yun. Pero nang wala namang sumunod pang ingay, ay muli ko nang ibinalik sa dating volume ang TV at bumalik na sa pagkain. Maaga akong nagpahinga ng gabing yon dahil maaga rin ako sa trabaho kinabukasan. Kaso hindi ko naman alam na may istorbo pala ako at hindi pa makakapagpahinga ng maayos. Habang nahihimbing po kasi ako, ay hindi ko alam kung nananaginip pa ako o ano. Pero sigurado akong napakinggan ko po ang boses ko na kumakanta. Ang kinakanta pa ay yung kantang paborito kong pinapatugtog dun sa kondo na siya ring paulit-ulit kong kinakanta kapag naghahanda ako para pumasok. Dahil doon sa patuloy na pagkanta, ay nagmulat na po ako ng mga mata. At buong akala ko talaga ay titigil na yung kumakanta dahil nga gising na ako. At akala ko ay panaginip lang. Kaso pagmulat ko, ay patuloy pa rin po yun. Kaya agad ko ring natuko yung lugar kung saan yun nanggagaling. Para po kasing nandoon yun sa banyo. Dahil napapakinggan ko rin bukas ang shower. Nakakaramdam na ako ng kilabot nun. Kaya bago tumayo mula sa pagkakahiga, ay nag-sign of the cross muna ako para magsilbing protection na rin sa kung anong makikita ko. Lumabas po ako sa kwarto at naglakad papunta sa banyo. Habang naglalakad ako ay naririnig ko yung shower at yung boses ng babaeng kumakanta. Nang makatapat na po ako sa pintuan ng banyo, ay bigla na lang pong tumigil yung kumakanta at naabutan kong basang-basa sa loob. Parang may naligo. Wala naman pong ibang tao doon. Pero napansin kong nakatumba yung ilang mga beauty products ko na nasa harapan ng salamin. Agad ko na lang pong pinatay ang shower noon. At dahil napapaisip ay hindi ko mapigilang mapaharap sa salamin at mapahilamos na muka. Hindi ko na kasi alam kung totoo ba yung naranasan ko. Habang naghihilamos po ako at tinitingnan ng sarili ko, ay napasigaw po ako nung makitang may dumaan sa likuran ko. Sobrang bilis po na halos anino lang ang nakita ko. Malalim po akong napahinga nun at dahil na rin kinabahan, ay tinawagan ko yung kaibigan ko mula sa kabilang unit at nakiusap na kung maaari ay doon muna ako magpalipas ng gabi. Pumayag naman po siya
At kinabukasan ay inihatid niya ako sa kwarto kung saan ay nilibot pa nga niya yung banyo at tiningnan din kung anong nangyari doon. Simula po noon ay pakiramdam ko nang hindi ako nag-iisa palagi doon sa unit ko. Pakiramdam ko ay palaging may nakatingin sa akin kahit pa mag-isa lang ako. Hanggang sa minsan ngang may iba na rin atang nakapansin ang nangyayari sa akin. Isang beses po ay nag-overtime ako sa trabaho. Mga bandang 7:00 na ng umaga ako noon nakauwi. Tamba kasi ang mga paperworks ko noon kaya kailangan talagang pagpuyatan. Pagod na pagod po ako. Kaya naman bumili lang ako ng pagkain at dumiretso na sa elevator pagkarating sa kondo. Pagbukas po ng elevator ay nakasalubong ko yung isa kong kaibigan. Yung tinulungan ako nung nakaraan. Noon po makita niya akong nakasuot pa ng uniforme at maraming bitbit, ay napatanga siya sa akin at napatingin sa direksyon ng unit ko. Paulit-ulit lang pong ganun ang reaksyon niya. Kaya naman tinanong ko siya kung bakit. Pero bago pa man niya ako sagutin, ay tinanong niya ako kung kailan pa ako nakauwi. At ako naman na naguguluhan na, ay sinabi sa kanyang kauwi ko lang dahil nag-overtime ako sa trabaho. Nagulat po ako noon nang sabihin ng kaibigan ko na imposible daw na kauuwi ko lang. Dahil kani-kanina lang ay nanggaling siya sa condo unit ko at nandoon daw ako. Nagpunta raw po kasi siya doon at kumatok mga bandang 6:00 din lang ng umaga. Dahil may kailangan siyang kunin sa aking mga papel para din sa trabaho. Ang sabi niya ay pinagbuksan ko pa nga raw siya ng pinto at tinulungan ko pa raw siyang kuhanin yung mga papel na kailangan niya. Mukha daw po akong normal kaya hindi siya nag-isip ng kakaiba. Kinilabutan na po ako noon at tinanong ko siya kung paanong mangyayari yon. Kung mga bandang 6:00 ay nasa trabaho pa ako at hindi pa nakakauwi. Pansin kong nababalisa na po yung kasama ko at syempre ako naman ay kinakabahan na ulit. Hanggang sa sabihin ko sa kanya na samahan ako doon sa unit ko dahil kinikilabutan na po ako. Pagkarating po namin doon, ay naabutan naming sobrang kalat sa loob. Parang ang may nagwala po doon. Nagkalat yung mga unan na dapat ay nasa sofa. Nakabukas ang shower at mga gripo sa banyo at bukas din ang lahat ng mga ilaw. Kung saan-saan din po nalipat ang ilan sa mga gamit ko. Kaya naman hindi ko alam ang gagawin. Agad po naming hinalungkat ang mahalaga kong mga gamit. Pero wala namang nawawala. Para bang kung may pumasok man doon, ay gulo lang talaga ang hanap at hindi pagnanakaw. Tinulungan na lang po ako ng kasama ko noon na maglinis. Kaya naman habang naglilinis din kami, ay sinabi ko na sa kanyang plano ko ng lumipat ng kondo. O kung hindi naman ay hahanap na lang ako ng apartment na pwede kong tuluyan. Kesa naman doon na bukod sa malaki na nga ang bayad, ay may nanggugulo pa sa akin. Sumang-ayon naman po sa akin yung kasama ko at sinabing magtitingin din daw siya para makaalis ako agad. Habang yun po ang usapan namin, ay napatigil kami nang makarinig ng mga yabag sa may banyo. Parang pabalik-balik lang po na naglalakad. Mabilis na tumayo yung kasama ko para hulihin kung sino mang naroon. Kaso ay wala pong tao. Habang nandoon din siya sa may banyo, ay naramdaman kong medyo lumamig sa may tabi ko. Kaya naman naisip ko na nasa may tabi ko siya. Hindi ko na lang po yun sinabi sa kasama ko dahil ayoko na siyang takutin pa. Dahil na rin dun sa nangyari, sa halip na makapagpahinga ako ng araw na yon, ay tumambay na lang ako sa condo unit ng kaibigan ko at naghanap kami ng malilipatang apartment. Mabuti na lang at may kakilala pong isang landlord yung isa pa naming kaibigan. At agad niyang kinausap yon para ma-reserve ako ng slot. Noon din pong araw na yun ay agad akong nag-ayos ng mga gamit ko. At nang sumunod na araw ay lumipat na ako dun sa apartment na nahanap namin. Bagaman nasa loob yun ng subdivision at hindi ganun kaganda ang view kesa dun sa nauna kong tinuluyang kondo, ay at least mas komportable ako dun. Dahil walang nagpaparamdam at nangaabala sa akin. Iyon lang po, Sir Van. Thank you po pala kung manotice nyo man ito. At sana po ay maging maganda ang araw nyo.
Hello po sa inyo, Sir Van. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Katie. Isa nga po pala ako sa mga silent listener nyo. At naisipan kong mag-share sa inyo ng mga kwento na hanggang ngayon ay kumbaga bumabagabag pa rin sa utak ko. Ito po kasi yung mga creepy encounters ko way back on 2023. Noong mga panahong tumira ako ng ilang buwan sa kondo ng ate ko sa Davao. Yung ate ko po kasi ay naka-assign ng trabaho sa Davao. At paminsan-minsan, kapag may bakasyon ako ng 1 o 2 buwan, ay pinapapunta niya po ako doon para makapamasyal. At pinapabalik na lang niya ako sa amin kapag may pasok na ulit. Akala ko ay masaya doon. Dahil syempre unang-una ay maraming magagandang pasyalan. Pero napagtanto ko po na sa una lang yon. Dahil kapag nagtagal ka doon sa kondo ni ate, ay parang nanaisin mo na lang na doon magbakasyon sa mismong bahay ninyo at wag nang dumayo pa sa Davao. Napatunayan ko po ito nung unang beses kong bumisita doon. That time ay katatapos lang ng isang semester sa college. Kaya naman ang ibig sabihin ay ilang buwan pa ang bakasyon. Niyaya po ako noon ni ate na pumunta sa kanya. Siya na raw ang bahala sa pamasahe ko at sa lahat ng mga gagastusin. Nalulungkot daw kasi siya dahil wala siyang makausap doon. Ipinagpaalam din po niya ako kina mama at papa na agad din namang pumayag. Sa madaling sabi ay sinundo po ako ni ate at nakarating kami sa kondo niya sa Davao. Sobrang taas po noon, Sir Van. Hindi ko na lang din i-mention ng pangalan. Yung condo unit po ni ate ay located sa 10th floor ng gusali. Kaya sobrang taas. At mula nga ron sa bintana niya ay kitang-kita mo na ang lahat sa baba. Malawak po yung unit niya. Maganda at malinis din ang kulay. Ang sabi ni ate ay gustong-gusto niya raw doon. Dahil bukod sa tahimik ay malapit din daw nga sa workplace niya. Nung unang araw ko pa lang doon, ay gumala lang kami. Inilibot ako ni ate sa ilang mga pasyalan doon. At bumalik lang kami sa kondo niya nang sumapit na ang gabi. Sa pinakaunang gabi naman po, ay walang masyadong nangyari. Dahil parehas din kaming pagod sa mga pinagagawa namin ng araw na yon. At parehas kaming nakatulog ng maaga. Nung sumunod na araw ay doon na po. Mga bandang 9:00 yun ng umaga. Nung magpaalam si ate na sasaglit lang daw siya sa trabaho. Dahil may kailangan lang siyang ayusin. At pagkatapos naman ay babalik na ulit sa kondo para makakain daw kami ng tanghalian sa labas. So naiwan po ako sa unit niya noon, Sir Van. Kaya naman napagpasyahan kong maglinis-linis na lang. Kaso sa kalagitnaan po ng paglilinis ko, ay narinig kong may kumalabog sa kabilang unit. Sobrang lakas po kaya naman nagulat pa ako. Pagkaraan naman ng ilang sandali, ay hindi ko na lang din pinansin yung mga ingay. Dahil naisip kong baka naman may inaayos lang dun sa katabing kwarto ni ate. Pagkatapos ko pong maglinis ay nag-message na sa akin si ate na pauwi na raw siya. Kaya gumayak na ako dahil sa baba na raw kami magkikita para kumain sa labas. So lumabas po ulit kami noon at namasyal. Habang kumakain nga po kami ng tanghalian noon, ay nabanggit ko kay ate yung ingay na nanggagaling sa katabi niyang unit. Ang sabi ko pa ay baka may ginagawa. Napatingin po sa akin nun si ate at tinanong kung saang unit. Sinabi ko naman po sa kanya na yung nasa may bandang kanan niya. May lumalagabog kasi dun kanina. Napatigil po si ate nun sa pagkain at sinabi sa akin na wala raw tumutuloy doon. Kahit daw dun sa may kaliwa ng unit niya. Kaya paanong manggagaling dun yung mga ingay na narinig ko nun? Hindi na lang po ako nakaimik at napaisip na lang din. Mabuti na lang po at naghanap ng maaaring idahilan si ate nun kung saan maaaring nanggaling yung mga lagabog. Kaya naman hindi ko na yun inisip pa. Lumipas po ang oras at gabi na naman kami nakauwing dalawa. Mga bandang 7:00 na. Pagkarating namin sa unit ni ate, ay nag-shower lang kami at dumiretso na sa kwarto para magpahinga. Mabilis naman po kaming nakatulog. Kaso nga lang ay mas mahaba ang tulog ni ate.
dahil naalimpungatan ako ng mga bandang 3:00 ng madaling araw. 3:20 AM po ang pagkakatanda ko noon dahil natatandaan ko pang chinek ko ang oras sa cellphone ko. Narinig ko po kasing may pumipihit ng doorknob mula sa labas at parang may mumunting mga katok din akong naririnig sa pintuan. Ilang minuto ko po yung pinakinggan hanggang sa malipat yung mga katok sa bintana sa kwarto, kaya agad po akong napatingin doon. Pagtingin ko po ay wala namang tao. Sino nga ba namang kakatok doon? Sobrang taas ng floor ni ate. Nung malingat ko lang saglit ang paningin ko sa bintana, ay muli na namang bumalik yung kumakatok. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto ay bigla na lang po yung tumigil. Sandali pong bumalik yung katahimikan sa kwarto. Kaya naman muli akong bumalik sa pagtulog. Nakatulog naman siguro ako ng mga 30 minutos bago ako muling naalimpungatan nung may marinig akong mga bata sa sala ng unit ni ate. Yun pong ingay na parang mga batang nagkukwentuhan. Sumunod pa doon ay may tunog ng parang gumulong ng marble sa loob ng kwarto. Kaya naman sunod-sunod na ang paglunok na ginagawa ko. Tiningnan ko po nun si ate. Kaso ay mahimbing lang ang tulog niya at wala rin siyang kamalay-malay sa paligid. Habang pinapakinggan ko po nun yung mga ingay na nanggagaling sa sala, ay mas napalapit ako kay ate nung mapakinggan kong parang may naglalakad papunta sa may kwarto. Dahil hindi ko na kinaya ay ginising ko po nun si ate. Agad naman siyang naalimpungatan at agad akong tinanong kung bakit ko daw siya ginising. Sinabi ko naman po sa kanya nun yung naririnig ko sa sala, sa bintana at sa may pintuan. Mukha na nga akong praning nun habang nagkukwento. Kaya siguro tumayo na rin si ate para i-check ang buong unit. Noon pong makarating kami sa sala, ay naabutan naming okay naman yon. Ni walang nagalaw na mga gamit doon at lalong-lalo nang walang mga batang nagkukwentuhan doon. Ang sumunod pong ginawa ni ate ay binuksan yung pinto. Kaso ay wala namang tao sa labas. Hindi ko nga alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Hanggang sa mapadpad po kami sa bintana ng kwarto. Pagdating po namin doon ay may mga bakas ng mga kamay sa may bintana. Para pong bago pa lang ang mga yon at mukhang nanggaling sa labas. Napatingin po nun si ate sa akin at tinanong kung paano yun nangyari. Hindi ko rin naman po alam ang isasagot dahil hindi na rin ako makaimik nun at nilalamon na rin ako ng takot. Habang nakatingin po kami nun sa bintana, ay bigla na lang may gumulong na marble sa may paanan ni ate. Napatingin po kami parehas doon at agad ding tinignan ang pinagmulan nun. Doon po yung galing sa may pinto. Nasaktong pagtingin namin ay naabutan pa naming may anino ng bata na parang tumakbo papalayo. Hindi po ako makagalaw nun habang si ate naman ay tumakbo papunta sa sala at pilit hinahanap yung batang nagmamay-ari ng anino. May sunod pa po kaming narinig na mga ingay nun sa loob ng unit. Kaya naman sa halip na makabalik sa pagtulog ay parehas po kaming gising ni ate hanggang sa mag-umaga. Pareho kaming hindi makapaniwala dun sa nangyari. Sa loob ng ilang buwan kong pananatili doon, ay paulit-ulit lang po yung mga nagpaparamdam dun sa kondo ni ate. Kadalasan ay sa akin lang po sila nagpaparamdam dahil hindi sila nararamdaman ni ate at parang wala rin namang pakialam yung kapatid ko sa kanila, kaya din siguro ako ang nilalapitan nila. Dahil din po doon ay hindi ko na natapos yung 2 buwang bakasyon ko at umuwi na ako ng mas maaga sa bahay. Baka kasi kung mas pipiliin ko pang magtagal dun sa kondo ni ate sa Davao, ay mas lumala pa yung pagpaparamdam sa akin at hindi ko na lalong kayanin pa.